Ito pala ang kwento ng isa sa pinakamahusay na basketball player, at isa sa aking iniidolo, at tinaguriang Skyros, ng PBA, na si Cyrus Baguio. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng kanyang buhay. Si Cyrus Marata Baguio, na kilalang kilala sa buong Pilipinas bilang Skyros, dahil sa kanyang mga pambihirang talon na tila lumalabag sa gravity at mga akrobatikong pagsasaayos sa ere, ay umukit ng isa sa pinakapananabik at matagal na pamana sa modernong basketball sa Pilipinas. Mula sa isang batang lalaki na lumalaki sa Mindanao hanggang sa maging 3 beses na kampiyon sa Philippine Basketball Association, PBA, ang kwento ng kanyang buhay ay isang patunay ng pagtitiyaga, kabab ang loob, at purong kahusayan sa atleta. Maagang buhay at malalim na galing sa basketball 1980 hanggang 1998. Si Cyrus Baguio ay ipinanganak noong August 19, 1980, sa lungsod ng Iligan, Lanao del Norte. Lumaki sa Mindanao, ang basketball ay higit pa sa isang libangan, ito ay nakatatak na sa kanyang DNA. Siya ang pamangkin ng yumaong tanyag na PBA point guard na si Rick Marata, na nangangahulugang ang mataas na antas ng karunungan sa hoops ay madaling makuha niya mula sa murang edad. Dahil napansin ang kanyang malaking potensyal sa pagiging atleta, lumipat siya sa kabilang rehiyon upang mag-aral sa Cebu, at naglaro para sa Southwestern University, SWU, Fima Baby Cobras. Sa paglalaro sa Juniors Division ng Cebu Amateur Athletic Association, CAAA, ang batang guard ay mabilis na nakilala ng mga regional scout dahil sa kanyang matinding bilis, likas na liksi sa buong court, at isang vertical leap na nag-iwan sa mga manunood ng pagkamangha. Ang paglipat sa Maynila at UST Stardom 1999 hanggang 2003. Noong tagaraw ng 1999, naglakbay si Baguio patungong Maynila upang ituloy ang kanyang mga pangarap sa kolehiyo. Noong una ay sumubok siya sa De La Salle Green Archers, ngunit ninais ng kanilang coaching staff na magpalipas muna siya ng 2 buong taon sa Team B practice squad bago may angat. Dahil ayaw niyang maupo lang sa mga mahahalagang taon ng kanyang pag-unlad, dinala ni Baguio ang kanyang talento sa Espanya, Manila, at sumali sa University of Santo Tomas, UST, Growling Tigers. Sa UST, sumibol si Baguio bilang isang icon-ikong bituin ng kolehiyo sa UAAP. Siya ang naging bentahe ng opensa ng Growling Tigers na nagpatulala sa mga tagahanga sa pamamagitan ng mga eksplosibong fast break at matitinding dunk. Ang kanyang huling taon noong 2002, ay naging kahanga-hanga, na nagbigay sa kanya ng pwesto sa UAAP Mythical Team. Bago tumalon sa mga pro, lalo pa niyang pinatalas ang kanyang mga kasanayan sa semi-professional ranks, kung saan naglaro siya para sa Happy Toothpaste sa Philippine Basketball League PBL. Ang PBA Odyssey, ang pag-usbong ng Skyros, 2003, hanggang 2021. Pumasok si Baguio sa star-studded na 2003 PBA draft at napili bilang 14th overall ng Red Bull Thunder sa ilalim ng mahusay na head coach na si Yeng Guiao. Ang posisyong ito sa draft ay naging isang malaking nakaw na pagkakataon, habang si Baguio ay nagbago upang maging isa sa pinakamalupit na shooting guard ng liga. Red Bull Thunder, 2003 hanggang 2008. Air 21 at Burger King Whopper, 2008 hanggang 2009. Barangay Ginebra 2009 hanggang 2010. NLEX Road Warriors, 2017 hanggang 2021. Phoenix Fuel Masters, 2016 hanggang 2017. Alaska Aces, 2010 hanggang 2016. Ang Red Bull Era at Aerial Supremacy. Sa ilalim ni Coach Guiao, itinatag ni Baguio ang kanyang maalamat na katayuan. Noong 2004, nanalo siya sa PBA Slam Dunk Championship, na nagpapakita ng tunay na awtoridad sa itaas ng ring. Nakuha niya ang kanyang unang propesyonal na kampyonato sa panahon ng 2005 hanggang 2006 PBA Fiesta Conference. Noong 2008, ang kanyang malawak na laro sa labas ng perimeter ay nagbigay sa kanya ng parangal bilang PBA Most Improved Player at isang pwesto sa Mythical Second Team. Mga maikling stint at pambansang dangal.
Sa pagitan ng 2008 at 2010, dumaan si Baguio sa maikli ngunit mataas ang epekto ng mga stint sa Air 21, Express, Burger King Whoppers, at isang sikat na paglalaro sa Barangay Ginebra Kings. Sa gitna ng mga trade na ito, naabot niya ang tugatog ng pambansang representasyon sa pamamagitan ng pagpili sa kanya para sa Parade Team Pilipinas Pambansang Koponan, na lumaban ng matindi sa 2009 FIBA Asia Championship sa Tianjin, China. Pinakamataas na luwalhati kasama ang Alaska Aces. Noong 2010, na-trade si Baguio sa Alaska Aces, ang prangkiso kung saan mararanasan niya ang kanyang pinakamalaking tagumpay sa karera. Suwabe siyang nakibagay sa mahigpit na triangle offense ng koponan. Kalaunan sa parehong taon, nanalo siya ng 2010 Fiesta Conference title at hinirang na PBA Finals Most Valuable Player kasama si L.A. Tenorio. Nagdagdag siya ng ikatlong kampyonato sa kanyang resume sa panahon ng 2013 Commissioner's Cup. Sa buong panahon ng kanyang rurok, namukod tangi siya bilang isang piling 200 na manlalaro, na nagbabalanse ng mga highlight reel circus shot kasama ang lockdown perimeter defense. Ang huling kabanata sa PBA. Matapos ang maikling paglalaro sa Phoenix Fuel Masters, muling nakasama ni Baguio ang kanyang unang coach na si Eng Diao sa NLEX Road Warriors noong 2017, gumanap siya sa isang mahalagang papel bilang veteranong taga-patnubay, na naggabay sa mga mas batang guard tulad ni Kevin Alas. Dahil napansin ang kanyang tumatandang katawan at bumababang minuto sa laro, malugod na inanunsyo ni Baguio ang kanyang pagre-retiro sa PBA noong January 2021, matapos ang 17 hindi malilimutang season, na piniling laktawan ang nakabukod na pandemic, bubble, season upang tumuon sa kanyang pamilya.